Winasak ng alon ang 20 bahay sa Mauban, Quezon. Unti-unti na kasing bumababa ang isang barangay sa tabing dagat roon dahil daw sa walang tigil na quarrying ng buhangin. Narito ang report. Kahit walang bagyo, nagngangalit ang alon sa dagat sa barangay Sadsaran, Mauban, Quezon. High tide pero iba ang tindi ng alon. Nilamon nito ang mga bahay sa baybayin. Nasa 20 bahay na ang tuluyang nawasak. Ang iba, unti-unti na ring tinatangay. May ilang residente pang nabagsakan ng mga nabuwal na puno ng niyog. Sira na rin ang ilang daan at tulay. Ang ilang residente, sa pader tumulay para makapasok. Ngayon lang daw ito naranasan ng mga residente. Mataas noon ang kanilang lugar pero napansin nilang unti-unti itong bumababa. Sinisisi nila ang walang tigil na quarrying ng buhangin sa bukanan ng ilog sa kanilang lugar. Ay, gawa po mga nagbubuhangin. Ay, lagi naman po araw-araw. Hanggang gabi, nagbubuhangin pa. Idinulog na nila ito sa munisipyo. Ang tugon sa kanila, ililipat na lang ng tirahan. Pero tuto lang mga residente lalot sa dagat nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Sabi naman ng barangay chairman, ipinagbabawal ng ordinansa sa barangay ang quarrying doon. Pero hindi raw ito nasusunod dahil ang may hawak ng quarrying doon, anak mismo ni Mayor Fernando Llamas. Kaya hindi siguro mapagbawalan din o hindi mahuli o hindi mapatigil dahil yung nagpapatupad sana ng batas na bawal kumuha dyan ng buhangin ay siya ang gumagawa. Itinanggi naman ito ni Mayor Llamas na kaanak ng kapitan. Sa Sariaya raw bumibili ng buhangin ng kanyang anak. Ang nagpapakwari dyan, yung maliliit na nagbubuhangin. Aminado si Mayor na pinapayagan niyang manguha ng buhangin ang ilang residente sa bukana ng ilog. Kailangan daw kasing mabawasan ng buhangin doon para makalabas ng maayos ang tubig sa ilog at hindi umapaw pag umuulan. Habang wala pang tugon sa hinaing ng mga residente, tuloy muna sila sa pagsalba sa anumang natira sa mga bahay na winasak ng dagat. Kami po'y nananawagan kay Presidente Duterte na kami po'y matulungan dito. Laga po kami, inaano din ng tubig ang aming bahay. Darlene Kai, GMA News.